Okay, so purihin ang Panginoon mga kapatid sa continuation ng ating pong aralin regarding the Bible Unpacked Comprehensive Bible Study. Last time natapos na po natin yung lesson 21. Yung ating pong lesson 21 is all about being right with God and how is it really to become right before the Lord, no? Nararapat po at kinakailangan po diyan yung repentance at the same time yung faith natin sa ating Panginoon. And now that we are made right, no, ngayon po na tayo po ay ang ating standing sa Panginoon ay tama na and that we are made right before the Lord, napag-aralan natin yung mga bagay that needs to be done para ma-maintain natin to be right always in the eyes of the Lord, no? Yung staying right with God. At yung apat na lesson po nating na pag-aralan last time regarding the subject staying right with God is that there's a need for us to obey God. Kung natatandaan ninyo, pangalawang lesson na naintindihan natin na kinakailangan para ma-maintain natin yung right standing natin sa ating Panginoon. Hindi lang po yung need of obedience, but also the need for doing good deeds, no? Pangatlo, napag-aralan natin to stay right, continue to stay right before our God is to live free from law and sin by the Holy Spirit. And then last week or last time, we talk about yung living in Jesus Christ, that we need to live in all aspects of our lives in the Lord. So today, we will be entering another lesson itong ating pong material, and that is yung lesson 22 natin, and that is all about having faith in God. So sa ating screen, makikita natin dito na dalawang lesson po o dalawang topic ang ating itatakel dito sa having faith in God. Dalawang topic. Unang topic natin, faith and hope. Ang mga nakapaloob na lesson po sa faith and hope, have faith in God, which is ito yung ating pag-aaralan tonight. And then, what faith in God involves doing? Ano ba ang nakapaloob when it comes to faith in God? Pangatlong lesson, the importance of faith and when it comes to godly living. And then pang-apat, the importance of faith when it comes to blessings. And then pag-aaralan natin yung ikalima, have hope in God. And then yung ika-anim, yung the importance of hope. Then yung pangalawang sub-topic nitong Lesson 22, having faith in God, is all about what not to do. Ano yung mga bagay na dapat hindi daw natin ginagawa. Yung do not lack faith, and then do not be afraid. Ano ba yung instruction regarding that? Do not be afraid. Bakit kailangan hindi tayo matatakot, or anong reason that we do not be afraid? And then we will talk about also that do not worry and then do not trust in other things. Okay, so yun po yung nakapaloob dito sa lesson 22. At ang ating pong lesson today, uumpisahan natin yung ang topic nating having faith in God. Okay? So, yung unang subtopic natin is all about faith and hope. Okay? Sabi dito po sa ating pong material, faith in God is absolutely fundamental to Christian life. Pag sinabi nating faith in God o yung pananalig natin at pananampalataya natin sa ating Panginoon, ito ay nararapat sa ating Christian life. Napaka-importante, kaya nga fundamental ito na kinakailangan sa ating buhay Kristiyano. Na come to think, kung wala tayong pananalig sa ating Panginoon, anong klaseng buhay Kristiyano kaya tayo meron? No? Kasi umiikot yung ating buhay Kristiyano ayon sa ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante mga kapatid, yung faith natin sa ating Panginoon Diyos, no? That we need to understand that faith is absolutely necessary when it comes to our Christian life. And then sabi doon, we in fact need to continually live by faith, doing so in all areas of our lives. Nag-umpisa tayo, no? Natatandaan ninyo kung bago nung tayo po'y tumanggap sa ating Panginoon, we have done it out of our faith. Now, after we have been saved, patuloy pa rin natin kinakailangan na mamuhay at kailangan natin pa rin yung faith sa ating buhay, no? Ito ay continuous na kailangan natin sa ating buhay. Kaya nga, we need it in our everyday lives, no? We, in fact, need to continually live by faith. Doing so, kapag ito daw ay gagawin natin, kapag tayo mamumuhay daw patuloy sa pananalig natin sa ating Panginoon Diyos, sabi doon, doing so in all areas of our lives, no? Napaka-importante
na ito pong pananalig na ito ay magmo-mold, no? Ito ay mag-i-influence sa bawat aspect at area ng ating buhay. Hope is also vital for Christian kasi ang pag-aaralan natin dito sa lesson 22 is all about faith and hope. Yung hope din ay napaka-importante, no? Vital 'yan sa ating buhay bilang Kristiyano. It is necessary for such things as sustaining and strengthening us, particularly in sustaining our faith. Itong hope, may kinalaman yan sa ating pong pananalig. Ang sabi dito sa ating lesson, necessary daw po yung hope kasi yung hope, yung pag-asa ang nagsusustain sa ating pananalig. No? Yun ang nag-i-strengthen din sa ating faith. No? So kaya yung hope natin, very important yan. No? Faith ang siyang nagsusustain, yung hope ang nagsusustain sa ating faith. At the same time, ito rin ang nag-i-strengthen sa ating faith. Kaya kung titingnan natin yung faith and hope, hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Magkaakibat po itong dalawang aspeto na ito ng ating buhay bilang Kristiyano, no? 'Di ba pag sinabi nating faith and hope, 'di ba kapag tayo nananalig, itong pananalig na 'yan ay nagbibigay pag-asa sa atin. At yung pag-asa naman natin ang nagbibigay sa atin para patuloy tayong manalig. Okay, kaya doon natin makikita na may kinalaman ng isa't isa, no, when it comes to our lives as believers in the Lord. Very important ang faith, napaka-importante din yung ating hope. Kasi nakabase po ang bawat isa when it comes to our Christian life. Okay? Now, let's go now to our first lesson regarding faith, no? Have faith in God. Now, sabi dito, unang-unang dapat nating tandaan when we talk about faith in God, kanino ba natin ilalagak yung ating pananalig at pananampalataya? Ang sinabi dito, we need to have faith in God. So, ilalagak na natin yung ating pananalig sa ating Panginoon Diyos, hindi lang sa ating Panginoon Diyos, kundi pati na rin sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung makikita nating kagad na sinabi dito sa ating pong material. No? Have faith in God and Jesus Christ. Okay? Now, sabi po sa Mark 11:22b, dito nagsasalita ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga tagapagsunod. At ang sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples, have faith in God. So dito natin makikita that even the Lord Jesus Christ, dito natin makikita kung paano napaka-importante yung having faith in God because mismo ang ating Panginoong Hesukristo ang nagtuturo dito sa kanyang mga disipulo. At tayo bilang mga tagapagsunod ng ating Panginoon, napaka-importante, gaya na sinasabi ng ating Panginoon, na magkaroon tayo ng pananalig sa ating Panginoon. At hindi lamang po para sa ating Panginoong Diyos, kundi pati na rin sa ating Panginoong Hesukristo. Kung matatandaan natin, sinabi rin ni Jesus Christ, wala po dito sa material natin, pero kung titingnan natin yung John chapter 14 verse 1, no? Ang sinasabi ng Panginoon dito, no, when we talk about having troubles in this world, no, because we have so many troubles in this world, ang sinabi ng Panginoon Kristo sa kanyang mga disciples is that you have to believe or you have to believe in God, but also you have to believe in me. So mismo doon, no, sinasabi ng ating Panginoon that you need to have faith in God, but you also need to have faith in me. Kung yung pananalig natin sa Panginoon Diyos is the same pananalig na dapat ibibigay din natin sa ating Panginoong Hesukristo. No? So doon natin makikita that even Jesus Christ was acknowledging na ipinapahayag niya na kung tayo'y mananalig sa ating Panginoon Diyos, ganun din dapat na tayo nananalig sa Kanya. No, yun yung sinasabi sa John 14 verse 1. To have faith in God is also to have faith in the Lord Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, believe in God, but also you have to believe in me. At yun ang tinuturo nga ni Paul dito sa kanyang mga katuruan sa Ephesians chapter 1 verse 15 to 16. Dito nagsasalita si Paul, no, sa kanyang writing dito sa epistles niya sa Ephesians, at ang kanyang ipinapahayag dito ay para sa mga mananampalataya sa Epeso.
Okay, ano sinabi ni Paul dito? For this reason, sabi niya, because I have heard your faith in the Lord Jesus Christ and your love for all the saints, I do not cease to give thanks for you when I remember you in my prayers. So dito, ipinapahayag ni Paul yung characteristic o yung nature nitong Ephesian church, no? Itong mga Ephesian believers. Unang-unang sinasabi dito ni Paul ay kinokomment niya nung narinig niya raw yung faith ng mga mananampalataya sa Efeso at ganun din yung kanilang pagmamahal sa isa't isa, ay ito'y nagdala sa kanya upang patuloy na ipanalangin itong mga mananampalataya na ito when he continued to remember them in his prayers. So isa sa mga pinagpapasalamat ni Paul sa ating Panginoon Diyos is yung faith nitong mga Ephesian believers at saan nakalagak ang kanilang faith. Ang sabi dito ni Paul, I have heard of your faith in the Lord Jesus Christ. So doon natin makikita that we need to have faith in God, but also we need to have faith in the Lord Jesus Christ. Okay, so doon natin makikita yung katotohanan nitong ating lesson today that to have faith in God is also to have faith in the Lord. At isa yon sa mga nakikita nating katotohanan sa buhay ng mga mananampalataya sa Efeso kung paano ipinapahayag ni Paul na yung kanilang pananalig ay nakasalalay o na ilalagak nila, and that faith is in the Lord Jesus Christ. So isa yun sa pinagpapasalamat ni Paul, no, sa Panginoon sa dito sa mga believers in Ephesus. Pangalawang pasasalamat ni Paul sa mga believers na ito o yung church sa Ephesus is that sabi doon, your love for all the saints, no? They continue to love for one another, no? Nandun yung pagmamahal nila sa isa't isa bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. In many writings of Paul, ang tawag niya sa mga believers are saints, no? Yun yung ibig sabihin doon that when we talk about saints, no? Ang ipinapahayag ditong saints ni Paul ay yung mga mananampalataya. At dito nga natin makikita kung paano itinawag niya itong mga mananampalataya sa Efeso bilang mga saints in the Lord. Kaya doon, ito'y nagdadala sa kanya upang kapag nare-remember niya itong mga mananampalataya na ito'y nagdadala sa kanya upang manalangin at ipagpasalamat sa Diyos yung kanilang pananalig na nakasalalay at nakalagak sa ating Panginoong Hesukristo at gayon din naman yung kanilang pagmamahal sa isa't isa. So, how important it is mga kapatid that we need to have faith in God, no? That we need to have faith in the Lord Jesus Christ. Okay? So, the first thing that we need to understand is that we need to have faith in God and how important it is also to have faith in the Lord Jesus Christ. Okay? Now, second thing, ang sabi din dito sa ating lesson, we need to live by faith. Kailangan ipinamumuhay natin yung ating pananalig. Okay? Kailangan nating mamuhay na may pananalig. Okay? So, paano tayo mamumuhay bilang mga Kristiyano? We need to live as believers in the Lord by faith. No? It is by faith, no? Sa pamagitan ng ating pananalig sa ating Panginoon, ganun tayo mamumuhay bilang mga Kristiyano. We need to live by faith. Okay, kaya nga, sabi doon, sabi po ni Paul sa 2 Corinthians 5:7, isang sabi nga natin, very well-quoted verse itong 2 Corinthians 5:7, no? Maraming mga mananampalataya na kino-quote lagi ito. Isa sa mga memory verses natin itong 2 Corinthians 5:7 na ipinapahayag ni Paul sa mga mananampalataya na for we live by faith, not by sight. Hindi tayo namumuhay by sight, no? Yes, we are seeing by sight, no? Physically. Kailangan natin talaga when we talk about physically, napaka-importante yung sight natin. Kasi kaya nga binigyan tayo ng Panginoon Diyos ng physical eyes, no? Para nakikita natin yung lahat ng bagay, no? Napaka-importante. Kaya blessing ng ating mga mata, no? Because it gives us sight. Pero bilang mga mananampalataya, it is possible that we can see by our eyes, but we are blind to see spiritually. So yun yung napaka-importanting
binibigyan ng pansin dito ni Paul, no? That as people of the Lord, as believers in Christ, para tayo maniwala is that hindi kailangan makita natin bago tayo maniwala. Kasi sa ating buhay bilang mga nilikha ng Panginoon o bilang mga nilalang, ang isang tao hindi siya maniniwala hangga't hindi niya nakikita. No, that is yun yung principle nitong mundong ito, di ba? Na hangga't hindi lang nila makikita, hindi sila maniniwala. And that can happen also in our lives as believers in the Lord. Remember si Thomas, no? Si Thomas, isn't it? Nung hindi pa niya nakita ang ating Panginoon, no? And then nung mga panahon na Jesus Christ ay nagpakita na sa kanyang mga disciples after he died, no? Sinabi sa kanya ng mga kapwa niyang mga mananampalataya that how the Lord has appeared to them, but then hindi siya naniwala, di ba? Sabi nga niya, unless I will see it by my eyes and that I will put my hand do sa kamay ng ating Panginoon, no? I will not believe, no? And that's the time that when Jesus Christ nagpakita na muli, di ba? Tinawag niya si Thomas and then to come, no? And to see. And that's why, sabi nga ni Jesus Christ, blessed are those who have not seen, but they believe. So kasi ganun tayo bilang mananampalataya. We don't live by just seeing. No? That's why yung ating faith is more than enough because yung faith natin, kahit hindi natin nakikita yung lahat ng bagay, pero ito yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ito yung mga bagay na nagsisilbing assurance sa atin or confidence sa atin sa lahat ng mga bagay na sinabi ng ating Panginoon. Kita ninyo, no? Kahit hindi pa naman natin nakikita yung lahat ng mga pangako ng Panginoon. Although nakikita natin yan sa Bible, na ipinangako ng ating Panginoon Diyos yan, no? But then, kahit hindi pa natin tinatamasa or na nakakamtan yung mga pangako na yan, no? Especially yung at the coming of our Lord Jesus Christ. Pero bakit patuloy nating pinanghahawakan yon, no? Bakit patuloy nating nandun yung ating pananalig at pananampalataya at yung pananampalataya na yan ay nagdadala sa atin upang patuloy tayong magtiwala para for us to continue to trust and put our hope in the Lord. Kaya napaka-importante yung faith natin because sabi nga sa Hebrews 11, no? Faith is the assurance of all the things that we hope for even though we cannot see it, no? Ito yung nagdadala sa atin ng assurance, ito yung nagdadala sa atin ng confidence, sabi doon sa Hebrews chapter 11. Kaya as believers in the Lord, we don't live by sight, but we live always by faith. No? Sa pananalig natin lagi sa ating Panginoon, kahit sa mga oras ng kagipitan, mga oras ng pagsubok, sometimes hindi natin nakikita kung paano anong gagawin natin para maibsan natin yung mga problema natin sa buhay, paano natin malalampasan yung ating mga pinagdadaanan sa ating buhay, no? Kitang-kita natin yung problema, nakikita natin yung dapat bayaran, nakikita natin lahat yung mga bagay na parang nagbibigay pasakit sa atin, but then we cannot see yung mga blessing ni Lord, no? But then doon nga dapat papasok yung ating pananalig. That we need to live by faith, no? That in spite to ano man yung sinasabi ng problema mo, patuloy nating pananaigin sa ating buhay yung ano yung sinasabi ni Lord na nagdudulot sa atin ng pananalig sa kanyang mga salita. And that's how important it is for us to live by faith, mga kapatid. And we don't live by sight, no? We live by sight yet, yes, physically, because we need eyes, we need to see, no? Hindi tayo makakalakad, no? Kung hindi tayo nakakakita. But spiritually, it is so important in our spiritual aspect that we need to have faith, no? Kaya nga napaka-importante yung we need to see physically but at the same time we need to see also spiritually. Kasi possible na nakakakita ang tao nakedly, physically, but they are blind to see when it comes to the things of God. Okay, kaya mapalad tayo mga kapatid kasi we can both see by our naked eyes, but at the same time we are able to see because the Lord, binuksan ng Panginoon yung ating pong pangkaisipan, yung ating pananaw, no? Para ngayon
nakikita na natin yung mga bagay na patungkol sa Panginoon Diyos, naunawaan na natin lahat yan is because God has opened our eyes, yung spiritual eyes natin. No, noon ay alam natin hindi ito yung nangyayari sa atin nung hindi pa tayo tumanggap sa ating Panginoon. So, sabi dito, God's people are to live by faith, persistently having faith in God and the realization of His promise. Kasi sabi ko nga kanina, no, yung realization ng mga pangako ng ating Panginoon, yun ay pinanghahawakan natin sa pamagitan ng ating pananalig sa ating Panginoon. Na kahit wala pa yan, kahit na parang we look forward on that promises of the Lord in due time, pero kahit wala pa yon, nandun yung faith natin doon sa mga bagay na yon, sa mga promises ng Lord, and nagbibigay sa ating pag-asa. Kaya nga doon natin makikita yung relasyon ng faith when it comes to hope. No? Yung kapag tayo po yung faith na yan ay nagdadala sa atin upang patuloy na manalig for us to have magkaroon ng pag-asa, at habang tayo po ay mayroong pag-asa, ito'y nagdadala sa atin at magpapalalim palalo sa ating pong pananalig sa ating Panginoon. So, we need to have persistent faith in the Lord, but also sabi nga natin dito, no, that we are to live by faith, persistently having faith in God and the realization of His promises. Okay? Now, not only we need to have faith in God and in the Lord Jesus Christ, that we need to live by faith, but also we need to grow in faith. So hindi tayo stagnant sa ating pananalig, mga kapatid. Kaya sabihin natin na hindi na lumalago tayo, lumalalim pa tayo sa ating pananalig sa ating Panginoon. Because we don't want to be stagnant in our faith. Yung faith needs to grow, mga kapatid. Kailangan itong magpalalim palalo o lumawak palalo yung ating pananalig sa ating Panginoon. Sabi ni Paul sa mga Thessalonian believers, sabi niya sa 2 Thessalonians 1:3, we must always thank God for you, brothers and sisters. Ito na naman, no, si Paul, makikita natin kay Paul, lagi niyang pinagpapasalamat sa Panginoon, yung mga mananampalataya, no, when he was writing this letter. Dito, kanina nakita natin, pinagpapasalamat niya sa Panginoon, yung mga Ephesian believers. But also here naman, pinagpapasalamat niya sa Diyos itong mga believers sa Thessalonica. Okay? Now, one thing that he was thanking the Lord for these brothers and sisters, sabi niya, we must always thank God for you, brothers and sisters. This is only right, nararapat daw yon na dapat gawin because your faith is growing more and more. No, isa 'yun sa mga hindi lang pinagpapasalamat ni Paul yung mananampalataya because nung nalaman niya yung kanilang pananalig nila sa kanilang Panginoong Hesukristo, but here, ang sabi dito, isa sa pinagpapasalamat din ni Paul sa mga mananampalataya noong mga panahon na yon is that yung kanilang pananalig is growing more and more. And the love that every one of you has reached other is increasing. So nag-i-increase yung kanilang pagmamahal sa isa't isa. At the same time, ganun din yung kanilang pananalig is growing more and more. So doon natin makikita na nag-i-increase yung kanilang pananalig sa ating Panginoon. No? Nag-grow yung kanilang pananalig. Kaya napaka-importante, mga kapatid, sa ating pong buhay bilang Kristiyano, na ang gusto ng Panginoon, kalooban ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, ay hindi lang tayo mamumuhay sa pananalig natin sa ating Diyos, kundi yung pananalig na yan ay mag-grow. Now, how do we grow in our faith in the Lord? Kaya nga sabi nga sa Bible, we will grow in our faith by hearing and hearing and hearing the Word of God. No? So, napaka-importante yung Word of God upang patuloy na lalo pang lumalim at lumago yung ating pananampalataya. Yung mga naririnig nating preaching every Friday, sa church, sa Sunday group, itong ating Bible study, sa inyong mga devotion, no? Sa inyong mga Bible study group din, doon natin makikita na yung salita ng Panginoon ay ginagamit ng Diyos upang ito'y magsilbing instrumento o kapangyarihan ng Panginoon upang patuloy na
lumago ang pananalig ng bawat mananampalataya kapag sila po ay nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So ang gusto ng Panginoon is not only for us to have faith, but that faith needs to grow more and more. Pag sinabi nating more and more, kung itong taon, kung last year, ganun yung pananalig mo, asamin natin this year 2026 bago matapos itong 2026, nag-grow palalo yung pananalig natin compare with 2025. Ganun naman din next year sa 2027. No? Ibig sabihin ang aim natin bawat taon, bawat month ng ating buhay, dapat it is an opportunity, dapat opportunity para lalo pang lumago yung ating pananalig sa ating Panginoon. Na hindi tayo magiging kontento mga kapatid na yung ating pananalig hanggang ganito lamang. Pero ang gusto ng Panginoon is that yung faith natin nag-grow patuloy. Hindi lang yung faith. Ganun din naman yung pagmamahal daw natin sa isa't isa. Sabi doon, no? Love that every one of you has for each other is increasing. Yung pagmamahal natin sa isa't isa, ito din daw ay lumalago. Kaya napaka-importante po yung ating pong relasyon sa ating pong buhay sa isa't isa, na hindi lamang po lumalago tayo sa ating pagmamahal sa isa't isa, kundi ganun naman, higit sa lahat, sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos, napaka-importante po yung faith na nag-grow sa bawat isa sa atin. So we need to grow in our faith. Now, another thing about having faith in God is that we need to have a strong faith. Not only we need to grow in faith, bakit kailangan nating mag-grow in faith? Because when you grow in faith, that makes you strong in your faith. No? Kapag lumalago kayo sa ating pananalig, nagiging malakas yung ating pananalig sa ating Panginoon. Kaya nga, we need to have strong faith in the Lord. No? Kailangan anong klaseng faith ba ang kailangan natin? Hindi lang faith that is growing, pero faith that is also so strong. No? Yung talagang matibay na pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Again, 2 Corinthians 8:7. Ito naman, kanina nakita natin, Paul, when it comes to the Ephesian believers, yung growing faith, nakita natin sa Thessalonian believers. Dito naman sa 2 Corinthians chapter 8 verse 7, ito naman ay patungkol sa mga mananampalataya sa Korinto. Okay? So ano naman makikita naman dito sa mga mananampalataya sa church na ito? Ang sabi ni Paul, but as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, and in all eagerness, and in the love from us that is in you, make sure that you excel in this act of kindness too. So dito natin makikita, no, na unang-unang sinabi dito, saan daw nagiging nag-e-excel? Pag sinabi natin nag-e-excel, yung parang nagiging, para bang nagiging strong o nagiging, pag sinabi nating excel, yung nagiging top ang isang tao, di ba? Kapag nag-e-excel sa studies ang ating mga anak, di ba? Sa kanilang pag-aaral, meron pag nag-e-excel sila, nagiging honor sila, di ba? May mga medal. Ganon din naman sa ating buhay bilang Kristiyano. Dapat mag-excel din tayo. Yung tayong lumago daw tayo, magkaroon tayong maging strong tayo, no, sa ating pong pananalig. At isa sa mga karakteristik na ibinigay dito ni Paul sa mga Corinthian believers is that they have to excel in many aspects of their lives. Ang unang-unang inilagay ni Paul sa mga bagay na dapat daw tayo na maging strong or mag-excel ay daw sa ating pananalig. Pangalawa, we need to excel in our speech. Pangatlo, in our knowledge. And then pang-apat, in all eagerness and in the love from us that is in you. So doon natin makikita na you need to excel or we need to have strong or we need to be strong in these areas of our lives. Hindi lang sa ating pananalig. Unang-una daw dito, we need to excel. We need to be strong in our faith. We need to excel in our faith. No? And then pangalawa, we need to be strong or we need to excel in our speech. No? And then pangatlo, yung ating knowledge of the Lord. Yung ating knowledge, and then pang-apat, in all eagerness, dapat may eagerness tayo, meron tayong desire lagi.
And then panglima is that in the love from us that is in you, no? Yung area na naman ng love, dapat we need to be strong in our love, we need to be strong in our eagerness, to be strong in our knowledge, in our speech, but at the same time, most especially sabi dito, we need to have strong in our faith in the Lord, no? Dapat nag-i-excel tayo sa ating faith, mga kapatid. And then Acts chapter 6 verse 5a, the proposal pleased the entire group of believers, so they choose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit. So dito natin makikita ng mga panahon na yon, nangangailangan ng mga makakatuwang sa gawain ng mga apostles in those times, no? Kung kaya nagtalaga sila ng mga additional na mga believers in the Lord, mga brothers, at isa sa mga naitalagang nila at na-elect at na inordain bilang mga makakatulong sa gawain ng Panginoon ay ito nga si Stephen. At isa sa mga qualification na ibinigay kay Stephen is that he is a man full of faith and of the Holy Spirit. Na isa sa mga quality or isang character o quality nitong Stephen is that siya ay full of faith and also filled with the Holy Spirit. Okay, kaya napaka-importante yung we need to be full of faith. To be full of faith is to be strong in our faith, mga kapatid. And paano tayo magkakaroon ng strong faith? It is through the Holy Spirit, isn't it? Kaya nga sabi doon, a man of full faith and of the Holy Spirit. Alam natin, mga kapatid, na yes, the Word of God, ito'y nagpapatatag sa ating mga pananalig sa ating Panginoon, pero kinakailangan din natin yung ating ang banal na espiritu so that we can live by faith, we can grow by faith, no? It is the working of the Holy Spirit in us na nagpapatatag palalo sa ating pananalig sa ating Panginoon. Okay? Kaya napaka-importante po yung Holy Spirit in our lives. So we need to be strong in our faith. Now, another thing that we need to understand when it comes to our faith is that faith needs to be tested. Kailangan na i-test yung ating faith para malaman kung talagang genuine faith yung ating pong pananampalataya. 'Di ba sabi nga na kagaya ng ginto na dumadaan sa apoy para ma-purify, no, para maging genuine yung ginto, no, maalis yung mga ibang mga elemento o anumang mga bagay para maging pure gold, ay dadaan ito sa apoy, no? At the same thing in our naman, paano natin masusubok, paano natin malalaman na talagang genuine yung ating pananalig? So, kailangan itong subukin, kailangan niyang itest. Kaya nga dito natin makikita yung reality na ang Diyos na talagang pinapatatag niya yung ating pananalig by way of testing it, no? Kaya minsan sinusubok ng Diyos yung ating pananalig kung talaga bang genuine o matatag yung ating pananampalataya sa Kanya. Kaya may mga sandali na ginagamit ng Panginoon yung mga trials natin, yung mga bagay na dumadaan na hinahayaan ng Panginoon na ating pagdaanan, although mahirap man ito, pero doon natin makikita na kung ano ba talaga yung ating pananalig, kung talagang genuine ba talaga siya o matatag pala talaga siya, no? Doon natin malalaman kung talagang genuine yung ating pananalig sa ating Panginoon. Kaya sabi ni James, no, sa James 1 verse 3, you know that such testing of your faith produces endurance. Kaya napaka-importante, tinetest yung ating faith. Kasi yung testing daw ng ating faith, nagpo-produce ng endurance. Para magkaroon tayo ng endurance, para mapagtagumpayan natin, malampasan natin yung mga pagsubok, yung mga pinagdadaanan natin sa ating mga buhay, kinakailangan yung testing of the faith kasi yun yung nagpo-produce ng endurance na kinakailangan natin para ma-endure natin yung mga problema natin, para ma-endure natin yung mga pagsubok natin sa ating mga buhay. Kaya napaka-importante yung testing of the faith kasi ito yung nagpapatibay palalo sa ating pananalig sa ating Panginoon. Doon tayo sinusubok ng Panginoon. Doon yung nagpapatatag palalo sa ating mga pananalig sa ating Panginoon kapag tinetest tayo ng Panginoon sa ating pananalig sa Kanya, no? That the faith needs to be tested. Kailangan talaga na masubok yung ating pananalig para malaman natin talaga
kung matatag ba yung ating pananalig sa Panginoon o talagang genuine ba talaga yung ating pananalig sa ating Panginoon. We need also to persist in our faith. Magpatuloy. Pag sinabing persist, yung magpatuloy kahit anong hirap, kahit anong pinagdadaanan natin, kailangan nating mag-persist, kailangan nating mag-persevere sa ating pananalig sa ating Panginoon. Sabi po ni Paul na naman sa Colossians 1:23a, this is on the condition that you continue in faith without being moved from the solid foundation of your hope that the good news contains. So dito sinasabi ni Paul dito na ito yung condition daw, no? This is the condition that you continue to continue in faith without being moved from the solid foundation of the hope, no? Kailangan daw na hindi tayo mawala, that hindi tayo madala, no, doon sa ating matibay na pundasyon ng ating pag-asa sa ating Panginoon, dulot ng magandang balita na idinulot ng Panginoon sa atin. And that is that we need to continue, no, in our faith without wavering, without doubting, no, without being moved doon sa mga bagay na ating pong pinanghahawakan or doon sa mga bagay na ating pong pinananampalatayaan. No, kaya napaka-importante po yung mag-continue tayo, mag-persist tayo sa ating pananalig sa ating Panginoon, na kasi nga napaka-importante na hindi tayo madala o madarang o higit sa lahat yung maantig ng mga pinagdadaanan natin, yung shaking na pinagdadaanan ng ating pananalig sa ating Panginoon, na we need to continue to our faith, in our faith. We need to persist in our faith, no? Para hindi tayo maalis dun sa solid pundasyon na dulot ng pag-asa na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng magandang balita na dulot ng ebanghelyo ng ating Panginoon. So, we need to persist in our faith, no? Not only we need to live by faith, we need to grow in faith, we need to be strong in faith, we need to persist in our faith. And how important it is to persist, no, para masubok talaga kung ano ba talaga, gaano katatag yung ating pananalig sa ating Panginoon. Now, reason to trust in God and so have faith, God's unfailing love. No? I believe na yung trust natin at yung faith has something to do. Kung merong relationship yung faith and hope, ganun din naman yung pananalig natin ang nagdadala sa atin upang patuloy tayong magtiwala. Kung hope ay pag-asa, yun naman trust ay yung patuloy tayong manalig o umasa, o at the same time nandun yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Kasi kung kailangan nating ang pagtitiwala, kailangan natin yung faith na yan, no? Kailangan yung faith ang nagdadala sa atin upang patuloy tayong mag-trust, patuloy tayong magdepende sa ating Panginoon, patuloy tayong sabi nga natin ilagak yung ating pong buhay sa ating Panginoon. Now, reason to trust, sabi dito, in God, and it is because of His unfailing love. No, sabi dito sa Psalm 52 verse 8, I trust in the steadfast love of God forever and ever. So yung faith natin is ito yung nagdadala sa atin upang patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. At yung pagtitiwala na yan ay nakalagak dun sa unfading love of our God. Kasi yung pagmamahal ng Panginoon, hindi nagbabago siya eh. Hindi siya nagfe-fail. No? Yung talagang mararanasan natin, available lagi yung pagmamahal ng ating Panginoon. At dahil yung God's unfailing love, yun yung reason natin para patuloy tayong umasa, patuloy tayong magtiwala, patuloy tayong manalig sa ating Panginoon o sumampalataya sa ating Panginoon, because I believe it's because the love of the Lord is unfailing. Ito yung nagsisilbing pundasyon ng ating pananalig, ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon. No, kaya nga sabi nga ni David, I trust in the steadfast love of God forever and ever. Pag sinabing steadfast, nananatili, no, hindi nagbabago-bago, hindi nagsisway, ganun kadakila ang pagmamahal ng ating Panginoon. And then sabi doon, forever and ever, no? I will trust in the steadfast love of the Lord forever. So nangangako si David that in all of his life, no,
he will continue to trust, magtitiwala daw siya sa sa pagmamahal ng ating Panginoon, no? Habang buhay, sabi doon, na siya'y magtitiwala sa steadfast love ng ating Panginoon Diyos. Ganon din naman ang sinabi niya sa Psalm 13 verse 5, no? I rely on your constant love. I will be glad because you will rescue me. Nandun yung pagtitiwala niya, nandun yung pananalig niya sa Panginoon. Bakit? Because naniniwala siya of the constant love of the Lord. Pag sinabi natin constant, nananatili, no? Hindi nagbabago, nandun lagi. So yun din ang ibig sabihin nun, steadfast love pa rin, no? Kaya yung pagmamahal na yan, ang nagdadala sa atin para patuloy tayong magtiwala. Yan ang nagdadala sa atin para patuloy na pagtiwalaan ng ating Panginoon. No, hindi lang pananalig, kundi pagtitiwala din natin sa ating Panginoon. Kaya nga sabi po sa Romans, di ba? Nothing can separate us from your love. Sabi doon, not even death, not even anything, no? Problems, needs, and anything can remove us from the love of the Lord. No, kaya nga napaka-importante yung ang nagsisilbing pag-asa natin, nagsisilbing pagtitiwala natin, o nagsisilbi bakit patuloy tayo nananalig sa ating Panginoon is because of the constant love of God o yung steadfast love of the Lord na hindi nagbabago, no, at nananatili. So yun yung reason natin why we need to trust, why we need to have faith in the Lord, because we can have faith in God, we can trust the Lord because His love is steadfast and it never ceases, sabi nga dun sa Bible, no? It never comes to an end. Hindi natatapos, ito'y nananatili. So also another thing is that we need to, sabi doon, God's power, no? Another thing is that when the Israelites saw the great power the Lord had used against the Egyptians, they feared the Lord and they trusted Him and His servant Moses. Kaya kapag ang magdadala rin sa atin para patuloy tayong magtiwala, manampalataya sa ating Panginoon, hindi lang yung pagmamahal ng Diyos. Kundi ganun din naman ang magdadala sa atin upang patuloy na magtiwala at manalig sa Diyos ay yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kapag nararanasan natin yung kapangyarihan na yan, kagaya ng mga Israelita, nung naranasan nila, nakita nila yung great power ni God, no, na ginamit ng Panginoon Diyos against the Egyptians, ito'y nagdala sa kanila upang magkaroon ng takot sa Diyos. Isn't it? At hindi lang nagkaroon sila ng takot sa Diyos, ito'y nagdala sa kanila upang magtiwala sa Kanya at sa Kanyang servant na si Moses. So yung power of the Lord, ito'y nagdadala rin sa atin upang tayo ay magtiwala. Ito rin nagdadala sa atin upang patuloy tayong manalig at manampalataya sa ating Panginoon. Kapag nararanasan natin lagi yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, isn't it? Alam natin na nararanasan natin yung kapangyarihan na yan ng Panginoon sa bawat araw ng ating buhay at sa bawat araw na yon na nararanasan natin, hindi lang yung pag-ibig ng Diyos, kundi yung kapangyarihan niya, ito'y nagpapatibay palalo sa ating pananalig, sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. And then, sabi doon, and God's past deliverance. No, yung mga deliverance of the Lord, ito rin ay nagdadala sa atin upang patuloy tayong manampalataya. Ito rin ang magdadala sa atin upang patuloy na magtiwala at magkaroon ng pag-asa sa ating Panginoon. Sabi ni Paul sa 2 Timothy 4:17-18, but the Lord stood by me and strengthened me, sabi niya, so that through me the message will be fully proclaimed for all the Gentiles to hear. And so I was delivered from the lion's mouth. No? The Lord will deliver me from every evil deed and ever bring me safely into His heavenly kingdom. To Him be glory forever and ever. So doon natin makikita, no, bakit si Paul, kahit alam natin na madalas na maraming beses kapag siya po ay ipinapahayag niya ang salita ng Panginoon, no, maraming mga bagay na nangyayari sa kanyang buhay, no, na he was put into prison, no, yung may mga persecution sa buhay ni Paul, but then bakit siya patuloy na nagpapatuloy sa gawain na yun ng ating Panginoon? It's because nararanasan niya lagi yung deliverance of the Lord, no? Ito nga yung sinasabi niya, no, when the Lord stood by me and strengthened me, so that through me the message would be. So
patuloy siyang ipinapahayag niya yung ebanghelyo, yung mensahe ng ating Panginoon is because alam niya that the Lord is standing with him and that the Lord is strengthening him. So sabi doon, but the Lord stood by me, no? Ibig sabihin, kasama niya ang Panginoon Diyos. At hindi siya iniiwan, no? Hindi siya pinababayaan. And then, even sa mga oras ng mga kagipitan, nandun na pinalalakas siya ng ating Panginoon. Kaya nandun nakasalalay lagi yung kanyang pananalig sa Panginoon na kahit anong mangyari, ano man yung mangyari sa kanya, God is continuously delivering him, no? Sabi doon, the Lord will deliver me from the lion's mouth, from deliver me from every evil deed, no? And he will bring me safely into his heavenly kingdom. So the Lord, sabi dito, probably referencing to Jesus Christ, no? Tinutukoy ng Lord dito ang ating Panginoon had earlier delivered Paul, no? Giving Paul reason to continue to trust and have faith that the Lord will take care of him. Bakit tayo patuloy nananalangin or bakit patuloy tayo naglalagak ng ating pananampalataya, nagtitiwala sa ating Panginoon? It's because nandun yung God is caring for us, no? Yung nandun lagi yung deliverance of the Lord no matter what sa ating buhay. At kapag na-experience natin yung mga deliverance na yan ng ating Panginoon, ito pa ang lalo ang nagpapatibay sa ating pananalig. At ito pa rin ang nagdadala sa atin upang patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. So ito yung reason ni Paul why he continued to trust and have faith in the Lord. Kasi nandun lagi that the Lord is stood by him, and then he is strengthening Paul, and then nakita natin na nandun lagi yung deliverance ni Lord, no? Sa mga oras na natatapat siya sa mga kagipitan at mga bagay na parang pumipigil sa gawain ng Panginoon kapag patuloy niyang ipinapahayag ang salita ng ating Panginoon. Okay? So, I think that's it, no? I believe that next week we will be talking about what faith in God involves. Ano bang nakapaloob na dapat nating gawin upang patuloy na magkaroon tayo ng pagtitiwala sa ating Panginoon. So we will do that by next week. So I hope and I pray na it reminds us again what faith is all about, that what is something that we need to have when it comes to our faith. Napaka-importante mga kapatid na magkaroon tayo ng patuloy na pananalig sa ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, na mamumuhay tayo lagi out of faith in the Lord, na itong faith na yan ay dapat patuloy na lumalago at ito'y dapat nagpapatatag lalo sa ating buhay bilang Kristiyano, that we need to have strong faith in the Lord, that we know that our faith is being tested by God. At napaka-importante po na patuloy tayong mag-persist, patuloy na manatili sa ating pong pananalig sa ating Panginoon. At ano yung nagdadala sa atin upang patuloy tayong manalig sa ating Panginoon? Yung kanyang unfailing love, yung kanyang power, at the same time, yung mga deliverance ng Panginoon na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Okay, so let us now come to the Lord and let us pray as we close. Maraming salamat po, Ama. So let me just pause for a while. Hallelujah, Lord. Purihin at sambahin ka, Panginoon, sa aming buhay. Maraming salamat po, Ama, sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa, Ama. Maraming salamat po sa gabing ito na idinulot mo sa bawat isa sa amin upang sama-sama po kami mag-aral lang yung mga salita, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa iyong mga salita na nagpatatag palalo, Panginoon, sa aming pananalig, sa aming pagtitiwala sa iyo, O Diyos. Alam namin, O Lord God, na ang kalooban mo, Panginoon, ay magkaroon kami ng pananalig sa iyo at sa iyong anak na si Jesus. Dalangin namin, Ama, na patuloy mo kaming pagtibayin, O Lord God, sa aming pananalig at pananampalataya, na ang kalooban mo sa iyong mga anak, bilang mga anak mo at bilang tagapagsunod ni Jesus, O Lord God, ay kami po, O Lord God, ay patuloy na maging matatag sa aming pananalig, na ang aming pananalig, O Lord, ay patuloy na lumago more and more in our lives, O God. At maging matatag kami at maging strong, O Lord, sa aming pananalig, Ama. Ama, patuloy mo po kaming turuan, O Lord God, upang mag-persist at manatili, O Lord God, sa aming pananalig sa iyo, upang ito po ay magdala sa amin, upang ito ay magkaroon kami ng pagtitiwala sa iyo at magkaroon ng matibay na pag-asa, O Lord God, dahil nakalagak po, O Lord, ang aming pag-asa
at ang aming pagtitiwala sa iyo at ito'y nakasalalay sa aming pananalig sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, that ang nagpapatibay palalo sa aming pananalig at pagtitiwala sa iyo ay yung unfailing love mo, Panginoon, dahil alam namin hindi po tumitigil ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, O Lord. Of your unfailing love, O Lord God, that continues, O Lord, that never fails, O Lord. Ama, maraming salamat din po sa iyong kapangyarihan na nararanasan namin, O Lord, sa mga oras ng kagipitan, mga oras ng pagsubok, na nandun lagi ang kapangyarihan mo na patuloy na nagpapatatag sa aming pananalig at ito'y nagdadala sa amin lalo, Panginoon, upang magtiwala sa iyo at ilagak ang aming pag-asa sa iyo, Panginoon. Maraming salamat din po, Ama, sa mga deliverances, mga bagay na ginagawa mo para kami po iligtas mo sa mga oras ng mga hagipitan, mga danger, O Lord God, na nandun lagi yung deliverances mo, Lord God, na ginagawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa aming pananalig, O Lord God, dahil alam namin ito'y galing sa iyo, O Lord, at alam namin ang nagpapatatag palalo sa aming pananalig ay kapag kami po, Lord, ay lumalago sa iyong mga salita at sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, Lord God, na nananahan sa buhay ng bawat isa sa amin. Ama, tinataas namin sa iyo ang buhay ng bawat isa, lalo tigit sa lahat ang aking kapatid, O Lord, ang mga kapatid ko sa Jordan, ang iyong iglesia sa Jordan, O Lord God, sa Aman, Ama, na patuloy po nawa sila, O Lord, na patuloy na mamuhay na may pananalig sa iyo, Lord God. Alam namin, Panginoon, na mahirap po yung kanilang pinagdadaanan bilang malalayo sa kanilang mga pamilya, yung mga kabigatan ng kanilang mga gawain, O Lord, pantungkol sa kanilang mga employer, O Lord God. Alam namin hindi po dali, O Lord God, ang mga ginagampanan nilang mga trabaho, Lord God, every day. But then, alam namin, Ama, O Lord, na sila ay nagtitiwala sa iyong kakayahan, sa iyong pag-ibig, O Lord, na nagsusustain sa kanila sa bawat araw, O Lord. Kaya matagumpay nila po ito na kailang na nagagampanan at matagumpay nila, O Lord God, na napagdadaanan, O Lord, anuman pong mga challenges at mga paghihirap, O Lord God, sa kanilang mga hanap buhay dahil alam namin kasama mo sila, O Lord God. At alam namin ang kanilang pananalig sa iyo ay patuloy din nagpapatibay, O Lord, upang sila po, O Lord, ay magpatuloy, O Lord God, sa kanilang mga gawain everyday, O Lord. Ama, patuloy mo pong pagpalain sila sa gabing ito at anuman po mga pangailangan ng bawat isa, tugunin mo po ito sa pangalan ni Jesus at igawad mo po, Lord, ang kanilang mga pangailangan, mga bagay na kanilang inaasam, O Lord God, sa kanilang mga buhay, Panginoon. At gayon din po, Ama, sa aming pong paghiwalay, sa aming pagtulog sa gabing ito, bigyan mo po kaming muli, O Lord God, ng katatagan sa aming pong puso, O Lord God, kapayapaan sa aming mga puso't isipan upang maging mapanatag po ang aming pamamahinga sa gabing ito, Lord God. Hayaan mo pong yung banal na presensya ang makasama namin sa gabing ito, sa aming pagtulog. Bigyan mo po kami, O Lord God, na mahimbing na pagtulog sa gabing ito upang manumbalik na muli, Lord God, ang kalakasan na wala sa buong maghapon, O Lord, upang ito po'y magamit namin sa kinabukasan, sa lahat ng mga gagawin ng aking mga kapatid patungkol sa kanilang hanap buhay, O Lord God. Ingatan mo po ang bawat isa kasama kanilang mga pamilya sa man sila naroon, O Lord, na kayo po, O Lord God, ang tumingin sa kanila sa buong magdamag, O God, at panghawakan mo ang kanilang mga buhay, O Lord God, at ganun din naman, O Lord, na maging mapayapa po, O Lord, ang kanilang mga kapaligiran, ganun din po ang kanilang mga silid, kung saan sila naroon, O Lord God, na patuloy mo po silang ingatan, O Lord God, sa kanilang mga kinaroroonan, Panginoon. Maraming salamat po muli sa gabing ito, gayon din po sa panibagong kalakasan, sa panibagong umaga na idudulot mo sa amin, O Lord, dulot ng iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Patuloy ka namin dinadakila, O Diyos. Ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mayaman na papuri, lahat ng pasasalamat. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan po ni Jesus. Amen.